magandang umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa buong linggo na pag-iingat, kabutihan at katapatan ng Panginoon sa atin muli. Tayo po ay dumako na sa mensahe ng Panginoon, panibagong mensahe ng Panginoon. Ito po yung ating text ngayong umaga. Let's prepare our hearts ngayong umaga. Amen. Let's value God's message today. Amen. Let's have concentration and focus as we hear the Word of God, as we meditate the Word of God. Ito po ang ating text, Hebrews chapter 12, verse 5 to 13, in New King James Version. I will read it. Ito po ang sabi, "And you have forgotten the exhortation which speak to you as to son. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. And do not be discouraged when He rebukes you." Verse 6, "For whom the Lord loves, He chastens, and scourges every son whom He receives. If you endure chastening, God deals with you as with son. For what son is there whom a father does not chasten?" Verse 8, "But if you are without chastening, of which all have become partaker, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human father who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirit and live? For they indeed for a few days chasten us as seems best to them, but He for our profit, that we may be partakers of His holiness. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Renew your spiritual vitality. Therefore, strengthen the hands which hang down and the feeble knees, and make straight path for your feet, so that what is lame may not be dislocate, but rather be healed. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory and honor. Continue to bless your people as we hear your words, and prepare our hearts. Take away everything that will hinder us, O God. Destroy all the works of the enemies, every hindrances, every obstacle. Allow your people, Lord, to receive your words with faith and joy. Allow your people to listen carefully, and allow your people to learn as they hear your words, and help them to be able to apply it into their lives, O God. Bless your people today for your message. Thank you once again for your message, and let your name be glorified, O God, for this message, and let the Holy Spirit be free to move and work to all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So magandang umaga po muli sa Panginoon. Yan po ang ating text. At ano po ba yung ating mensahe ni Lord ngayong umaga? Amen. So somehow sa iba ay meron tayong idea kung ano po ang tinuturo ngayong umaga, but let's enjoy to meditate the Word of God today. And ayan, ito po yung ating subject. It's about chastening, or it means discipline. Ayan. When we say chastening, it means discipline. Ayan. Ano pa ba ibig sabihin? What chastening means? It means correction. Ayan. Straighten. Ayan. To refine. To purify. Or to humble. Ayan. Amen. To humble us. Amen. The hard things that means of this chastening is the word punish. Amen. But actually, this word is correcting us, straighten us, discipline us, kapatid. Amen. To purify us and to refine us, to correct us. Amen. For all the wrong things, ayan, in our lives. Amen. When we say chastening, discipline, correction, sabi dyan, chastening frightens many. Ayan. So chastening, discipline, or correction ay kinatatakutan ng marami. Ayan. Frighten many. Terrify. Amen.
To terrorize. Ayan. Ayan. Very scary. Ayan. Discomfort. Amen. That is chastening. Frightens to many. Ayan. But chastening, kapatid, bring vision of a sword ready to fall. Somehow, amen. Truly, chastening is frightens to many. Bring vision of a swords ready to fall. Amen. Ito po ay naglalarawan. Amen. O ito po ay nai-imagine natin as a swords. Pamalo. Ayan. Para po tayo ay bumagsak. Ayan. Masaktan. Yan po ang chastening or discipline. Amen. Frightens many. Amen. But the word chastening means child training. Yan. Yan yung magandang pagkaunawa. When we say chastening, discipline, correction, yan. Yan po ay child training. Yan po ang tinuturo dito po sa Hebrews. Maunawaan natin itong the book of Hebrews chapter 12, amen, verse 5 to 13. It's about chastening, about discipline and correction. And truly, chastening means child training. It is a exercise, to exercise us, to practice us, to instruct us, ayan, to edify us, ayan, to improve us. Amen. That is child training or chastening. Ayan. So, do not frighten about the word chastening or discipline or correction. The family of God, amen. So are you family of God? The family of God, being born of God brings us into God's family. Amen. God wants us to be born again. Amen. If we truly believe in Jesus Christ and accept Him as our Lord and Savior and surrender our lives and have a sincere repentance, amen, amen, through faith, we will be born again. Amen. Tayo po yung pinapanganak na muli. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is Christ, he is a new creation. The old has gone. Ayan, that is the life of born again. Amen. He destroy all our everything. Amen. Na the old things in our lives. Being born again of God bring us into God's family. You will become born of God, if family of God. If we experience born again experience, we become we include into God's family. We become God's family. We being born again, incline or convert us into God's family. Amen. So if you are not born again, you are not a family of God. You are not belong to God's family. God wants all people to be born again. Amen. For us to become children of God, to become family of God, so that we will belong to God's family. Ayan. So, the family of God, being born again, once again, bring us into God's family. Our loving Father is not an executioner. Ayan. Hindi po ang ating Ama sa langit. Amen. Our loving Father ay hindi po siya, humbaga, executioner. Hindi siya berdugo. Ayan. Hindi siya tagabitay. Not one who puts to death. Ayan. Amen. So, He is a loving Father. Amen. He disciplines His children. Amen. Ito po yung ating tema ngayong umaga. The Lord trains His children. Amen. If we are children of God, the Lord will train you. The Lord will train us. The Lord will chasten us, discipline us, correct us. Ayan. The Lord will instruct us. Amen. The Lord will edify us, improve us as a children. Amen. At ito po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Once again, that is our theme. The Lord trains His children. If you are children of God, the Lord will train you. You will be chastened. You will be disciplined. You will be corrected. Ayan. Correcting. Ayan. Of our God. Ito po yung ating tatalakayin ngayong umaga. God chastening is always for our good. Amen. So be reminded, kapag ang Diyos natin ay, kapag tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay, God will
discipline us, correct us, chasten us, kapatid. Amen. And God's chastening is always for our good. Para po yan sa ikabubuti. Amen. Kaya ngayong umaga, minsan pa po nating matutunan ang mga salitang ito. Ito po yung magpala sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Amen. Kumusta po ba yung ating buhay? Amen. Amen. Hindi po biro kapag tayo po ay ang isang batang tinuwid ng kanyang magulang, lalo kung pinalo. Amen. So somehow ang dating noon ay ay mabigat. Amen. Pero ito po maintindihan natin as a children of God. Amen. No one is perfect. Pwede tayo magkamali. Amen. We do mistake, we do wrong. Ayan. And God will correct us. Amen. At ang correction, ang disiplina, chastening is not easy. Amen. Somehow ay painful. Ayan. Amen. So hindi po siya biro kapag tayo po ay tinutuwid. Amen. So ngayong oras na ito, amen, at this moment, how are you today? Kumusta po ba ang buhay natin? Amen. Amen. Pwedeng nanonood tayo ngayon at hindi natin naintindihan ang ating buhay. Baka tayo ay nandoon sa bilang mananampalataya, nandun pala tayo sa pagtutuwid ng Diyos, sa pagkukorek ng Diyos, sa disiplina ng Diyos, and somehow we are feeling so sad, amen. That is so difficult. Ayan, napakahirap kapag nasa ganyang sitwasyon. Amen. Kumusta po ba ang buhay natin? Tayo po ba'y masaya? Amen. Ano po bang kalagayan ng ating buhay? Tayo po ba'y nahihirapan ngayon? Amen. Tayo po ba ay naguguluhan? Amen. At hindi natin kinakaya yung sitwasyon natin? Amen. Kumusta po ba ang kondisyon ng ating buhay? Amen? Amen. So as a children of God, baka hindi natin namamalayan, tayo pala ay nasa koreksyon, tayo pala ay nasa disiplina, tayo pala ay nasa chastening. Amen? Ulitin ko po, ito yung ating tatalakayin ngayon. God chastening, God's discipline, God's correction, amen, is always for our good. Amen? Kaya, yun, sa lahat ngayon, let the Lord continually clear us ng ating mga buhay, anuman ang mga sitwasyon natin na kung ikaw, alam mo ikaw ay mananampalatayang tunay, ikaw ay anak ng Diyos, pero meron kang matindi yung iyong pinagdaraanan. Amen. At somehow, tayong mga anak ng Diyos ay, we are not perfect, nagkakamalit, nagkakasala tayo. Amen. At tayo po ngayon ay dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Amen. Ano bang pinagdaraanan natin? Somehow ay tayo po ay mabigat yung kondisyon natin emotionally, financially, spiritually, amen, mentally, morally, physically, amen. Meron tayong mga pinagdaraanan, amen. Ano ba ang dahilan ng ating pinagdaraanan? Amen. At marahil tayo ay nakagawa ng hindi tama, tayo ay nagkamali, bumagsak, nadulas, amen. Physical o spiritual. Amen. Ano ba yung pinagdaanan natin at somehow nagdulot sa atin ng hindi magandang sitwasyon ngayon. Amen. O mabigat, very painful na situation. Amen. So kung ikaw ay mananampalataya, amen, we can consider it as God's chastening, God's correction, God's discipline. Amen. Hindi siya madaling, it's not easy, but ngayong umaga, let's understand, kapatid, maunawaan natin ngayong umaga, ito pong ituturo ng Panginoon patungkol po sa disiplina. Amen? Let's meditate this message, kapatid. At tatlong bagay po ang ating pag-aaralan patungkol po sa about the chastening of God. So once again, God's chastening is always for our good. At ito po yung ating tatalakayin about God's chastening. Number 1, who God chasten. Ayan. Ayan. Who God's discipline, who God's correcting. Kaya ang sabi po doon sa atin, kapatid, tinuturo sa atin doon, because the Lord corrects everyone He loves and punishes everyone He accepts as a child. Pag ikaw at ako tinanggap ng Diyos na anak niya, amen, the Lord corrects everyone na minamahal niya. Bawat anak niya, minamahal niya. Kaya, sabi diyan, ito po tatandaan natin, about God's discipline, about God's chastening, about God correction, kapatid, correcting,
who God's chasten, number one. Amen? So, ang Diyos po ay hindi basta-basta nagko-correct kung kani-kanino lang. Amen? God chasten His children. God chasten, sabi nga, the one He loves. Amen? Sabi po dyan, the Lord chasten those He loves. Ayan. Ang minamahal ng Panginoon, He chasten His dear children. Ayan. He chasten His dear children. Yung mga minamahal niyang anak, kapatid. Amen. Yan po ay kanyang dinidisiplina. And all of us who believe in Jesus Christ are children of God. Amen. Those who follow Jesus are children of God. Those who believe and have faith in Jesus Christ, surrendered, accept Jesus Christ as their Lord and Savior are children of God. Dear children of God. To all children of God, the Lord chasten. Ayan. Tinutuwid ng Diyos. Amen. Dinidisiplina ng Panginoon. Kapag tayo po'y bumabalokto, tayo po'y tinutuwid ng Panginoon. Tayo po'y narurumihan, nire-refine tayo, pinupurify tayo ng ating Panginoon. Kung tayo po'y nagmamataas, ibinababa tayo ng ating Panginoon. Amen? He chasten us, He discipline us, correcting us, kapatid. Because God loves His dear children, kapatid. Amen? Who God's chasten, kapatid? Sabi dyan, the Lord chasten those He loves, He chasten His dear children. Lost people are not chastened. Amen? Hindi itinutuwid ni Lord yung mga lost people. Sino po ba yung mga lost people? Ano po ba ibig sabihin yan, kapatid? Amen? Lost people, it means the unbelievers. Yung mga hindi mananampalataya ni Kristo. Amen? That is not children of God. Amen? Hindi niya po itinutuwid yan. Pag lost people, pag unbelievers tayo, hindi tayo ididisiplinahin ng Diyos. Lost people face judgment in hell. Yan po ang mga unbelievers. Pag hindi mananampalataya ni Kristo, hindi tayo anak ng Diyos. Amen? So ano po mangyayari sa atin? Kapag tayo unbelievers, kapag tayo po hindi nananampalataya kay Kristo, we are lost people. Amen? Ngayon po sa nakikinig ngayong umaga, amen? Are you people of God or lost people? Amen. Tayo po ba'y believers of Jesus Christ or unbelievers? Amen. If you are believers of Jesus Christ, you are children of God. If we are not believers of Jesus Christ, we are not children of God according to the Word of God. Amen. If you want to become children of God, you need to accept and believe to our Lord Jesus Christ. And then you will be born again. Ipapanganak ka sa Espiritu, hindi sa laman. And you will belongs to God's family. And God loves His family. God loves His children. So, sa lahat na nakikinig ngayon, baka hindi ka pa anak ng Diyos. If you are not children of God, amen, believe and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen. Magkaroon ka ng totoong pagsisisi, tanggapin mo sa Jesus, manalig ka, and you will be born again in the Spirit, and you will become children of God. These are the evidence, the proof of God's love. Chastening, ayan, correction, discipline, His children, His people. Dito po in God's Word, kapatid, mayroon pong mga mananampalataya. Amen? Makikita natin in the past, mga nauna sa atin na mga believers of God, kapatid, ay ang Diyos ay talagang He discipline His people. His discipline, His dear children. Amen? Si Lord, walang anak ang Diyos na hindi niya minamahal. At lahat ng anak niyang minamahal ay He chasten, He discipline and correct. He straighten, kapatid. At ito po ang ilan sa mga halimbawa. Some believers, God chasten in the past. Ito po, sabi diyan, God chasten Jonah. Ayan. Amen? For disobedience. Si Jonah po ay naging disobedience. Malinaw po ito. No? Pinapupunta siya sa Ninive, sa Tarsis siya pumunta. At makikita natin kung ano ang naranasan. Amen? Dinisiplina siya ng Diyos. Naranasan niya ang bagyo. Amen? Naranasan niya ang mahirap na sitwasyon. Siya po ay itinapon sa dagat. At alam natin ang kwento ni Jonah. Amen? Pero makita po natin, siya po ay itinuwid ng Panginoon. Amen? Dahil siya ay anak ng Diyos. Amen? Amen? Siya po ay pamilya ng Diyos. Bagamat siya ay nag-disobedience, pero makita po natin, siya po ay dinisiplina ng Diyos. Naituwid ng Diyos. At kung ano yung nais ng Panginoon,
ay nagawa po doon. Nagawa po ni Jonah sapagkat siya po ay dahil sa disiplina ng Diyos. At natuto si Jonah, siya po'y tumawag sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon, nagpakumbaba sa Panginoon. At makita natin, God will forgive to those children of God na nagkakamali at nagkakasala. Amen. Sa lahat ng mga naging disobedient sa Panginoon. Amen. Like Jonah. Amen. Na kahit siya po ay nag-disobey sa Panginoon. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, truly, ay hindi nawawala ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang anak. Amen. At personally as a parents, amen, kahit na mga anak ay nagkakamali at nagkakasala, but our love for our children will never fade. Will never vanish. Amen. Hindi nawawala ang pag-ibig. Kaya, be reminded, kapatid, if you are believers of Jesus Christ, you are children of God, ikaw man at ako ay nagkamali, nagkasala, nag-disobey sa Panginoon, but still, God loves us. God loves you so much. Amen? Kaya po, mahalaga ngayong umaga, maintindihan natin kung gaano kahalaga itong pinag-uusapan natin bilang mga mananampalataya ni Kristo ay mga tunay na mga anak ng Diyos na minamahal niya. Bagamat hindi tayo perfect, tayo po'y magkakamalit, magkakasala, tayo po'y nadadapa. Amen? Tayo po'y nagkakamali. But still, God loves us so much. God forgave us. If we humble ourselves before God, tayo po ay pinapatawad ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Tayo po'y tinutuwid ng Diyos sa ating mga pagkakamali. At maintindihan po natin kung gaano kahalaga ito pong pagtutuwid ng Panginoon, disiplina ng Diyos. Napakahalaga po ito. Kaya po sa lahat ng mga magulang, kung mahal ninyo ang inyong mga anak, disiplinahin ang inyong mga anak. Chasten your children. If you love your children, chasten it. And chasten them and correct them, discipline them. And straighten them. Kailangan ituwid natin sila. Kung mahal natin ang ating mga anak, ituwid natin sila sa kanilang mga pagkakamali, amen, sa lahat ng kanilang pag-disobey, amen, mga disrespect, ano man nagawang pagkakamali ng mga anak, kung mahal natin yan ay dapat maituwid natin. Amen? Amen? At yan po ang nararapat because yan din po ginagawa ng Diyos sa atin because God loves us, God chastened us, kapatid. God chastened David for his sin with Bathsheba. Ito po, sa lahat na nakakaalam ng kwento ni David, amen? Si David po ay God chastened David. God discipline, God correcting David, kapatid, doon sa kanyang kasalanan na nagawa kay Bathsheba, amen? Na asawa ni Uriah, amen? Na nakita natin kung anong ginawa ni David doon sa asawa at kung anong ginawa kasalanan ni David. Na inagaw niya itong si Bathsheba kay Uriah, kapatid. At matindi po ang kanyang naging kasalanan. Mabigat po ang kasalanan ni David. But God forgave them also. God disciplined them. Kinurek po siya. Matindi rin po ang naging resulta. Matinding kabigatan, kaguluhan, matinding difficulties ang naging resulta. But sa pamagitan ng pagtutuwid, ito po'y pagtutuwid, ito po'y pagdisiplina, nakaranas po ito ng disiplina ng Panginoon kasi ito po'y mga mahal na anak din ng Diyos. Amen? Na nagkamali at nagkasala, amen, ay dinisiplina, kinorek ng Panginoon. God straightened them. Amen? Sila po ay naging baluktot at naituwid sila ng Panginoon. Amen? Pinatawad sila ng Panginoon at sila po itinuwid ng Panginoon because mahal sila ng Diyos. Amen? Ganun din po tayo, kapatid, sa buhay natin. Ito po ay magbigay sa atin ng magpalaya sa atin sa mga maling pananaw, magpalaya sa atin sa mabigat at mahirap na sitwasyon. It is because tayo po ay nagkasala, nagdisobey, nagkamali, kapatid. Amen? Amen? Tayo po ay tinutuwid ng Diyos because tayo po ay mahal ng Diyos. At ako po ay naniniwala, napakahirap ng sitwasyon kapag tayo nag-disobey, kapag tayo po ay gumawa ng kasalanan, amen, nakagawa ng kasalanan, kapatid, talagang as a children of God, you and I, whether you like it or not, God will chasten you. God will chasten us. God will discipline. God will straighten us. God will correct us, kapatid. Amen? Napakahirap ng sitwasyon na pinagdaraanan.
Amen? But makita po natin, pinatawad po silang lahat ng Diyos because sila po ay nagpakumbaba sa Panginoon. Amen? At sila po ay mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. If we love our children, amen, we will forgive them. Amen? Sa kanilang mga kasalanan kapag sila po ay nagpapakumbaba at lumapit sa Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nagkasala, nag-disobey, amen, magpakumbaba tayo sa Panginoon, patatawarin. Still, God will love us. God will forgive us, kapatid. Kaya nakita po natin, amen, nakita natin si Jonah, kapatid. Kaya po si Jonah, doon sa disobedience niya, hindi niya ginawa yung nais ng Panginoon, ay bahagi ang salita, amen, pangaralan, amen, mag-share ng Word of God doon sa Ninive, kapatid. Amen. Pero dahil siya po ay nagpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon, siya po muli ay hindi siya pinalitan ng Diyos. Hindi naghanap ang Diyos ng iba na magbabahagi doon sa lugar ng Ninive. Naging transportation ni Jonah. Nagpadala si Lord ng malaking isda nung itinapon siya sa tubig. At yun po ay napakaraming miracle. Umpisa pa lang nagpapakumbaba ni Jonah sa Diyos dahil siya ay nag-disobey, kapatid. At nung siya ay nagpakumbaba, napakaraming miracle ang ginawa ng Diyos. Hindi siya napahamak nung itinapon siya sa dagat. Bagamat matinding bagyo ang nadaanan at siya po ay itinapon doon sa dagat. And the Lord ay nagpadala ang Diyos ng napakalaking isda. Amen. At yun po ay napakahirap. That is a miracle para ikaw ay mabuhay sa loob ng 3 araw sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. At ibababa ka doon, naging transportation niya yun. Amen? Para po dalhin siya doon sa kung saan siya pinapupunta ng Diyos. God's will be done sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya patuloy po tayo kung tayo ay mga anak ng Diyos at nagkamalit, nagkasala, nag-disobey. Kapatid, as we humble ourselves, God will continually, amen, use us. At makita natin nung ginamit po si Jonah, napakahalaga po itong reminder sa atin. Sa lahat ng mga nagkamali, nagkasala, nag-disobey sa Panginoon, pero nagpakumbaba, God will use you mightily. God, once again, will use you. And nakita natin kung ano ang meron nakita natin. Still, Jonah will become effective by sharing God's word. All the people in Nineveh will be saved. Amen. They are saved, kapatid. Naligtas sila. Amen. Naging epektibo pa rin ang buhay niya. Kaya po tayo, kapatid, ay dumadaan sa mga ganyang sitwasyon. Maintindihan natin bilang mga anak ng Diyos at tayo po may mga paglilingkod sa Panginoon. We have a task, we have a commission. Amen. At somehow tayo po ay nalalagay sa alanganin, nagkakamali. If we humble ourselves before God, if we ask forgiveness, God will forgive us because we are dear children of God. Kapatid, mahal ng Diyos ang kanya mga anak. Kaya po tayong mga magulang, mahalin natin ng lubos ang ating mga anak. Hindi rin mga perfect ang ating mga anak. Sila man din na nagkakamali. But sila po'y patawarin natin pag nagpapakumbaba po sila. At patuloy natin ipadama sa kanila. Amen? Na sila po ay mahal natin, kapatid. Amen? Amen. Kaya po, yan po ang naging buhay ng mga minsan ng mga naunang mananampalataya sa atin na nag-disobey, nagkasala ng matinding pagkakasala, but still, kapatid, sila po ay pinatawad ng Diyos. Amen. Sabi dan, God chastened Israel for unbelief. Maging ang mga tiga-Israel, kapatid, mga anak ng Diyos sa Israel, bayan ng Diyos, ganun din, itinuwid din ng Diyos. Amen? Alam natin ang buhay from Egypt sa panahon ni Moses, kapatid, nilabas. Napakatindi ng mga ugali. Napakatindi, napakapangit, napakarumi, napakasama ng mga buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Pero makita natin kung paano pinadama ng Diyos ang pag-ibig. Amen? But sila po ay itinuwid ng Diyos. Sila po ay dinisiplina ng Panginoon. Amen? Sila po ay kinorek ng Panginoon. Amen? So, God chastened His people, kapatid. Amen? Ang anak ng Diyos, walang anak ng Diyos na hindi niya didisiplinahin. Walang anak ng Diyos na hindi niya ikokorek, kapatid. Hindi niya itutuwid. Amen? Hindi niya ipopurify, hindi niya i-refine.
Lahat ng anak ng Diyos ay tinutuwid niya. Nililinis niya. Amen? Lahat ng lahat ng anak ng Diyos, kapatid, ay dinidisiplina niya. Amen? Sapagat all of us, we are not perfect, magkakamalit, magkakasala tayo. At ito po tandaan natin, kung ikaw ay anak ng Diyos, tayo po ay dadaan sa pagtutuwid ng Diyos. Amen? Kaya, of course, sa lahat ng mga nagkasala at nagkamali, alam natin yung bigat at hirap. Amen? Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon at nagkamali at nagkasala tayo at mabigat yung ating pagkakasala, makikita natin yon na talagang napakahirap ng sitwasyon na yan. Amen? Talagang it's so sad, it's so difficult, it's so painful. Amen? Pero kapatid, napakahalaga nitong pag-aaral natin patungkol sa about God's chastening, kapatid. About God's discipline. Napakahalaga po ito. Minsan pa, God gave this message to remind us, kapatid, na siya po'y nagtutuwid ng anak na minamahal niya. Amen? Ito pong dahilan ng pagtutuwid ay dahil tayo po ay mahal niya. The Lord chasten those He loves. The Lord chasten His dear children. Amen? Kaya po, maunawaan natin ngayong umaga. Let's enjoy this message, kapatid. Amen? Ito po tatandaan natin. Bakit kaya tinutuwid ni Lord kapag tayo po nagkakasala? All children of God ay talagang nagkakamalit, nagkakasala. Amen? At ngayon, bakit tayo tinutuwid, kapatid? Ano bang reason? Amen? Sabi po diyan, we cannot sin and win. Hindi pwedeng tayo po ay magkasala at tayo magtatagumpay. Sabihin, clear doon. Kapag tayo nagkasala, kapatid, amen, itinutuwid tayo. Kasi hindi tayo mananalo. Kapag hindi tayo naituwid, hindi tayo na-disiplina, hindi tayo po na-i-correct ng Panginoon, amen, tayo po ay mahirapan tayong magtagumpay. Amen? Kaya po, sabi diyan, Christian cannot sin and get away with it, kapatid. Amen? Kaya po, dumadaan talaga tayo sa disiplina. And if we are disciplined, it's hard situation, kapatid. Talagang hindi biro. Pero patuloy lang, kapatid, sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Patuloy lang sa pagsunod sa Panginoon. Mahirap, mabigat, at napakahirap na sitwasyon. Kapag tayo po ay bilang anak ng Diyos, nagkasala at nagkamali, kapatid. But still, kapatid, magpatuloy tayo sa Panginoon. Kahit na tayo po ay nandoon sa pagtutuwid. Sa mahirap na sitwasyon, kahit anong gawin natin, napakahirap na sitwasyon. Amen? But still, kapatid, matutunan natin na kung gaano kahalaga ang maging anak ng Diyos. Kung gaano kaganda ang maging anak ng Diyos. At ano ang meron kapag tayo ay anak ng Diyos, lalo na kapag tayo po'y nagkamalit, nagkasala. Meron pong pagtutuwid ang Diyos. Meron pong disiplina ang ginagawa ang Diyos sa kanyang mga anak na minamahal niya. Amen? If you and I are children of God, God loves you so much. Amen? Mahal po tayo. Kaya po, pag nagkamali tayo, tinutuwid tayo ng Panginoon. Amen? Kasi po, Christian cannot sin and get away with it. So, hindi natin matatakasan yan. Amen? Talagang ang hirap ng buhay. Amen? Kaya po, patuloy lang tayo sa pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Amen? At wag sasama ang loob natin. Amen? Tayo po ay patuloy na, amen? Wag tayong lalayo sa Panginoon. Wag tayong magtampo sa Panginoon kapag tayo tinutuwid, kapatid. Amen? Minsan, pag nasa sitwasyon ka, parang nakaka-lose hope. Amen? Pag hindi natin naintindihan ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po, as a children of God, ano man sitwasyon natin, tayo ba nagkamali, nagkasala, at nasa pagtutuwid ng Diyos, napakahirap, mabigat na sitwasyon yan. Amen? Pero let's continually read, listen to the Word of God, meditate the Word of God, kapatid, and let's continually apply God's Word sa ating buhay, kapatid. Amen? Let's continually humble ourselves before God. Pakumbaba tayo sa Panginoon. God is a loving God, kapatid. Amen? We cannot sin and win. Christian cannot sin and get away with it. Fathers who do not chasten are negligence, kapatid. Kapag ang isang magulang ay hindi nagdisiplina, hindi nagtutuwid, hindi nagkukorek sa kanyang anak, are negligence, kapatid. Ibig sabihin, kapatid, tayo po, ang magulang na hindi nagtutuwid sa kanyang mga anak, kapatid, ay ang tawag po doon is careless father. Amen? Lazy father. Amen? Ang tawag po doon is unconcerned father. Amen? Ang mga tatay, ang mga magulang na hindi nagtutuwid sa kanilang anak, hindi nagdidisiplina sa kanilang mga anak,
Amen? Hindi nagkukorek sa kanilang mga anak, kapatid. Ang tinuturo ng salita ng Diyos, ang ganyang klaseng magulang ay careless. Amen? Unconcerned, lazy, reckless. Amen? That is full father. Yan. That is irresponsible father. Amen? So, ito pong tinuturo ng Diyos ay para sa bawat anak ng Diyos, para sa lahat ng mga magulang. May napakahalaga po ng message ngayon about God's chastening. At ito po ay bilang mga magulang para sa ating mga anak, kapatid. Amen? Tatandaan natin kapag sila po ay nagkakamali, nagkakasala, kapatid. Amen? Sila po ay we need to chasten, discipline, and correct our children, kapatid. Amen? Sapagkat yan po rin ang ginagawa ng ating mga magulang, ng ating Diyos, kapatid. Amen? Sabi diyan, kapatid, God is not negligent with His children. Amen? So ang Diyos po ay hindi siya careless, hindi po siya unconcerned, hindi siya reckless, hindi siya irresponsible sa kanyang mga anak. Siya po ay responsible because He chasten His children. Amen? So ang mga magulang, maging tayo po ay maging responsible. Amen? Amen? Tayo po ay ituwid po natin, i-rebuke, amen? I-discipline, i-correct po natin ang ating mga anak na nagkakamali kung mahal natin sila. Amen? If we love our children, chasten our children. Discipline, correct our children. Yan po ang tinuturo sa atin ng Diyos sa lahat ng mga magulang. At kung tayong lahat, mananampalataya ni Kristo, tayo lahat ay anak ng Diyos. Kung tayo po ay nagkakamali, tayo po ay dumadaan sa chastening or a discipline of God or correcting by God, kapatid. Straightening. Amen? Tayo po ay tinutuwid ng ating Diyos because mahal niya po tayo. So yan po ang reason. So once again, God chastening is always for our good. Amen? Ang pagtutuwid ng Diyos, ang disiplinang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin ng mga mananampalataya, kapatid. Pag tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, tayo po itinutuwid kasi mahal po niya tayo. Amen? At yan pong pagtutuwid, disiplina, God's chastening, kapatid, yan po ay for our good. Yan po ay nakakabuti para sa bawat isa sa atin. Kaya kung nandyan po tayo, talagang pagtiisan natin yung mahirap na sitwasyon, amen? Mahirap na damdamin, mahirap na kalagayan. Kapag tayo po ay itinutuwid, disinisiplina ng Diyos. Emotionally, physically, mentally, kapatid. But continues to trust sa Panginoon, obey sa Panginoon, patuloy tayo sumunod at magtiwala lang sa Panginoon, kapatid. Habang tayo po ay tinutuwid ng ating Diyos, kapatid. And number 2, kapatid. No? Ito pong pangalawang pag-aaralan natin about God's chastening, kapatid. Once again, God's chastening is always for our good. At makita natin who God's chasten, yung mga anak niya, ang kanyang tinutuwid. Ang mga mahal na anak na Diyos ay tinutuwid niya. Amen? Ang tanong, why God? Ito po yung pangalawa natin, kapatid. God's chastening is always for our good. At ito yung pangalawang pag-aaralan natin. Why God chastens? Bakit nga ba ang Diyos ay nagdidisiplina? Bakit nga ba ang Diyos ay nagtutuwid, kapatid? Of course, tulad ng sinabi ko kanina, God chastens because He loves us. Mahal talaga namin. Yan po ang dahilan kung bakit nagtutuwid ang Diyos. Ang tinutuwid ng Diyos ay yung mga anak niya. Hindi niya tinutuwid ang hindi niya mga anak. Amen? Kaya ganun din tayo. Huwag natin ituwid yung mga anak ng iba. Ituwid natin yung ating mga anak. Hayaan natin ang kanya-kanyang magulang ang magtuwid sa kanilang mga anak. Amen? At ito po ang reason bakit natin tinutuwid, bakit ang Diyos ay nagtutuwid. Why God chasten His children? Bakit tayo nagtutuwid sa ating mga anak? Bakit natin sila dinidisiplina, kinokorek? Kapatid, sapagkat tulad ng Diyos, kasi God chasten because He loves us. We will chasten also our children because we love them. Amen? And God chasten us because He loves us, kapatid. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Amen? Kaya matutunan natin ngayong umaga, amen, even our reaction and the result of this disobedience, mamaya matutunan po natin. Napakahalaga po itong let's value God's chastening, kapatid. Let's have a deep understanding,
clear understanding about God's chastening, kapatid, sa kanyang mga anak. Amen? So, why God chasten? God chasten because He loves us, and God chastening is the evidence of being a child of God. Amen? Kaya po makikita natin, talagang pag tayo po'y nagkakamali at nagkakasala, kapatid. Amen? Ayan. Tayo, nakita man ng tao o hindi, dumadaan tayo sa pagtutuwid ng Diyos. Dumadaan tayo sa disiplina, pagkukorek ng Panginoon. At talagang tulad ng mga bata, practically, kapag itinutuwid natin, pinapalo natin, talagang nahihirap. At yun po ay nararanasan din ng bawat isa sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, na nagkamalit, nagkasala, nag-disobey sa Panginoon, talagang ang bigat ng buhay, mahirap ang buhay ng mga nagkasala at ang mga nagdi-disobey sa Panginoon. Napakahirap at napakabigat ng buhay. Pero wag po tayong hihinto sa patuloy sa pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Kung tayo may nagkamalit, nagkasala, tinutuwid ng Diyos, kapatid. Tinutuwid niya tayo dahil mga anak niya tayo. Tinutuwid niya tayo dahil mahal niya tayo. Amen? Kaya makikita po natin yung kahalagahan nitong God's chastening because you are children of God. Amen? God's chastening because God loves us. Yun po ang matanim sa atin ngayong umaga. Dito po sa pangalawang points natin, kapatid. Na yung unang points natin na nagtuturo, dahil tayo mga anak ng Diyos, kaya dadaan tayo sa pagtutuwid, sa pagkukorek ng Panginoon. May dadaan tayo sa disiplina ng Diyos. At dadaan din tayo dyan sa disiplina na yan dahil tayo mga anak at dahil because tayo po yung mga mahal ng ating Diyos, kapatid. And sabi dyan, it is true, no chastening can means we are not saved. Yan. No chastening can means we are not saved. Hindi dahil tinutuwid ka, dumadaan tayo sa pagdarusa, dumadaan tayo doon sa pagtutuwid kapag tayo ay tinutuwid. Napakahirap na kondisyon yan, napakahirap na sitwasyon yan. It's so sad, it's so difficult. Amen? Yan po ay alam mo yun, hindi magandang pakiramdam, hindi magandang kalagayan at sitwasyon kapag tayo po'y dumadaan sa disiplina, kapatid. At hindi ibig sabihin niya na hindi ka ligtas. Kaya importante po itong patuloy na magtama sa bawat isa sa atin. Kapag merong isang mananampalataya o anak ng Diyos na itinutuwid niya, hindi ibig sabihin hindi siya ligtas. Very important po yun, kapatid. Sapagat ang layunin ng pagtutuwid hindi para mapahamak. Amen? Ang layunin ng disiplina para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya huwag natin makakalimot dito po sa ating tinatalakay, kapatid. Amen? God chastening is always for our good. It's about training for children, child training, ang mga disiplinang pinagdaraanan natin. Kaya ito po ay magbigay ng kaluwagan sa ating pananaw, ating damdamin, kapatid, patungkol po sa God's chastening, kapatid. Amen? Na ito po'y ano ba ang maging response natin dito sa mga pagtutuwid na ginagawa ng Diyos. Na it is true. Amen? Lahat ng kasalanan, pagkakamali na gawa natin sa harap ng Diyos. Nakita man ng tao, hindi, tayo po ay dadaan sa disiplina at talagang napakahirap ang dumaan sa disiplina. Napakahirap, amen, ang dumaan sa pagtutuwid, kapatid. Amen? Pero ito po'y para sa ikabubuti natin. Amen? Kaya po, minsan pa, kapatid, let's enjoy this message of God at makita natin realidad sa buhay natin. Na tayo man din ay makapag-testify na it is true. Amen? Hindi maikakaila, kapatid. Amen? Talagang napakahirap. So difficult situation and condition kapag tayo ay nagkamalit, nagkasala. Dahil dadaan tayo sa pagtutuwid. Dahil anak tayo ng Diyos. Dadaan tayo sa disiplina kasi mahal tayo ng Diyos, kapatid. Amen? And hindi po ibig sabihin na tayo po ay hindi ligtas. Dahil tayo po ay dinidisiplina. Amen? Hindi po ibig sabihin. Anong halaga kapag hindi tayo naituwid ng Diyos, kapatid? Amen? Ano ang halaga nun? Anong kwenta nun? Amen? Sabi doon, since we are His children, we will possess the blessing according to Romans verse 8 ng Hebrews chapter 5 verse 7, but if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Ayan. So bilang mga anak, tayo po ay itinutuwid
ng ating Diyos, kapatid, sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? And sabi diyan, kapatid, earthly father chasing their children. Amen? So dito po, earthly father, ang mga tatay sa mundong ito, kapatid, ay nagdidisiplina din sa kanilang mga. Kaya, pwede natin saluduhan, amen, ang mga anak, ang mga tatay, ang mga magulang na may disiplina sa kanilang mga anak. Kaya sa lahat ng magulang na nakikinig ngayon, amen, ang ating pong mga anak ay disiplinahin natin. We must chasten our children. If they are truly our children, and if we love our children, we must chasten our children, kapatid. Amen? Yan po ang tinuturo sa atin. And the earthly father chasten their children. Sabi diyan, they do not chasten the children of others. Ayan. Hindi natin dinidisiplina. Amen? Makukulong tayo pag dinisiplina natin ang mga anak ng iba. Amen? So, bilang mga magulang, ituwid natin, disiplinahin natin, i-correct natin ang ating mga anak. Amen? But, of course, ito po'y clear na naniniwala ako na hindi natin, hindi tayo dumidisiplina sa anak ng iba. Amen? And chastening is a privilege reserved for God's children. So, ito po, maintindihan natin kung gaano kahalaga ito pong pagtutuwid ng Diyos. Ito po'y nakabubuti sa atin. Amen? Kasi anak niya tayong tunay at mahal niya tayo, at ito pong chastening, pagtutuwid, disiplina ng Diyos, kapatid, is a privilege. Amen? Ito po'y pribilehiyo, kapatid. Amen? Ito po ay, sabi kumbaga, ito po'y nakaset sa atin. Ito po'y karapatan. Ito po ay, sabi nga, benefits. Amen? Ito po ay advantage natin. Kalamangan natin kapag tayo anak ng Diyos. Ito pong pagtutuwid, kapatid, ay pribilehiyo natin to kasi we will become smart. Tayo po ay naitutuwid. Amen? It is a special opportunity kapag tayo po ay yun ang kasarapan pag tayo po ay anak ng Diyos. Amen? At ito pong kasarapan kapag tayo po ay bilang anak at tinutuwid tayo, sapagkat yun po ay benefits po para sa atin. Amen? At yan po ay, sabi nga, chastening is a privilege reserved. Yan po ay naka-assign. Yan po ay nakaset na. Amen? Naka-connect na yan. Amen? Naka-delegate na yan, kapatid. Amen? Naka-destin na yan sa lahat ng anak. Ang lahat ng anak ay tinutuwid. Amen? Ng mga magulang. Kapag yan ay tunay nilang anak at kapag yan ay mahal nila, ay tinutuwid. Amen? Amen. So, yan po ay, sabi nga God's chastening is evidence or proof of His love sa bawat isa atin. Kaya kung mahal natin ang ating mga anak, yan po tinuturo sa atin. We must chasten, we must discipline, sapagkat yun din pong ginagawa ng Diyos sa atin. Dahil tayo mga anak at minamahal niyang anak, kapag tayo po ay nagkamali at nagkasala, kapatid, tayo po ay dumadaan sa pagtutuwid ng Diyos. Amen? Bagamat mahirap na sitwasyon yan, pero kapatid, ay after that, pagkatapos ng disiplina, napakahalaga po niyan. Amen? Yan po disiplina na ginagawa ng magulang, ng ating Diyos sa kanyang mga anak, ng mga magulang sa kanyang anak, yan po ay makakabuti para po sa bawat isa sa atin, kapatid. Amen? And, sabi dito, other benefits of being child of God. Ano ba ang mga benepisyo, amen, of being child of God? Bilang mga anak ng Diyos, kapatid, amen, tayo po'y mahal niya at tinutuwid niya tayo, amen. Of course, may mga benefits po yan. Why God chasten? What is the benefits? Sabi diyan, kapatid, we are part of God's family. Amen. Other benefits of being child of God, kapatid. That's why He chasten us, because we are part of God's family. Kaya makikita mo yun Amen? Mahalaga po yung pagtutuwid Kasi parte ka ng pamilya. Amen? Tayo po ay parte ng pamilya. And sabi diyan, we are heirs of God, joint heirs with Christ. Tagapagmana, kapatid. Sabi ng Romans 8:17, since we are His children, we will possess the blessing. Ayan. He keeps for His people
And we will also possess with Christ what God has kept for Him. For if we share Christ's suffering, we will also share His glory. Kaya dumadaan tayo sa suffering. Kapag tayo po'y tinutuwid, makita natin, nararamdaman natin yung sufferings, difficulties. Amen? Pero makikita natin, we will share also of God's glory, of God's blessing, kapatid. Nararanasan po ng bawat isa sa atin. Kaya maunawaan po natin na bilang mga anak ng Diyos, amen, we are not perfect. Tayo po'y nagkakamalit, nagkakasala. Kapatid, amen, patandaan natin. Kung tayo tunay na mga anak ng Diyos, dinidisiplina niya tayo dahil mahal niya tayo. At ito po, kapatid, ay makabubuti para po sa bawat isa sa atin. Amen. We are citizens of heaven. Amen. Kapag tayo po ay anak ng Diyos, amen, dinidisiplina, chasten us, tinutuwid ng Diyos, kasi anak at mahal niya tayo at the same time because we are citizens of heaven. Lahat ng citizens of heaven, kapatid, amen, dumadaan tayo doon sa mga pagtutuwid na yan, kapatid. But salamat sapagkat one of our benefits as being children of God, kapatid, tayo po ay, we are citizens of heaven, tayo po ay beneficiary, kapatid. Tayo po ay residents ng kalangitan, kapatid. Amen? Ang ating tahanan, kapatid. Amen? Kahantungan natin. Amen? Sa pagkawala natin sa mundong ito, kapatid. Amen? Tayo po ay makakapasok sa langit, kapatid. Amen? Ang ating citizens bilang anak ng Diyos, amen, ay we are citizens of heaven. Amen? At once again, kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y tinutuwid at tayo po ay dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Tayo po'y tunay na anak, tayo po'y mahal ng Diyos, kaya niya tayo tinutuwid bilang anak niya. At yan po ang benefits of being child of God. We are part of God's family. We are heirs of God, joint heirs with Christ. We are citizens of heaven, and we have everlasting life. Tatandaan po natin, amen? Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Our residence is in heaven, kapatid. Yan po ang tinuturo po sa bawat isa sa atin, kapatid. And God is training us for fruitful service for Him. Alam niyo po, dahil tayo tunay na mga anak ng Diyos, ang mga tunay na anak ng Diyos ay tinutuwid niya, at tinutuwid niya ito dahil mahal niya, kapatid. At itong pagtutuwid na ito, amen, tulad ng sinabi ko, it is a child training. Amen? God is training us for fruitful service for Him. Kaya po, ito pong pagtutuwid ng Diyos sa atin. Ito po'y makabubuti sapagkat ito po ay para po tayo maging mabungahin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po, kumusta po? Amen? So, sa lahat ng mga anak ng Diyos, ano ba yung mga kasalanan? Ano ba yung mga pagkakamali natin? At ano ba yung mga naranasang suffering, bigat, kapatid? Difficult situation na mayroong pinagdaanan tayo, kapatid. Napakahirap nun. Pero after ng mga disiplina ng Panginoon, tandaan natin to. Kaya hindi tayo sasamaan loob sa Panginoon. Amen? Hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Hindi tayo lalayo sa Panginoon. Hindi tayo mabawalan ng gana sa Panginoon, kapatid. Amen? Kapag tayo po ay dumadaan dun sa mga disiplina, kasi yan po'y patunay na anak ka ng Diyos. Yan po'y patunay na mahal tayo ng Diyos. At ito pong pagtutuwid ng Diyos, ito po ay magbubunga ng mabungahing paglilingkod sa Panginoon. Ganon din po sa lahat ng mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga tunay na anak, na nagtutuwid, tinutuwid nila ito. Yan po ay magbubunga, kapatid, ng fruitful service sa Panginoon. Ang ating mga anak ay magiging mabungahin. Kaya tayo mga mananampalataya anak ng Diyos, magiging mabungahin tayo dahil po sa mga pagtutuwid na ginagawa ng Diyos. Amen? Kaya sa mga anak na itinutuwid ng mga magulang, yan ay patunay na tunay kang anak at minamahal ka, at yung pagtutuwid na ginagawa ng Diyos sa atin, amen? Sa pagtutuwid na ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak, yan po'y makabubuti at yan po'y magpapala sa mga anak. Kaya mga anak, huwag sasama ang loob. Amen? Sa mga anak ngayon na napapagalitan, napapagsabihan, itinutuwid ng mga magulang, kapatid, kinukorek ng mga magulang, huwag na huwag sasama ang loob. Amen?
sa mga magulang. Sapagkat yan po ay child training. At yan po ay magbubunga ng pagpapala sa buhay ng bata. Tayo po ay nagiging mabungahin na we will become smart people of God. Amen? Tayo po ay mga nagiging smart na mga anak. Amen? Kapag tayo po ay dumadaan sa pagtutuwid. Amen? Sa halip, amen? Magkaroon tayo ng tamang response sa mga pagtutuwid na dinadaanan natin. Kahit tayo po ay nahirapan, amen? Patuloy tayong umawit, magpuri sa Panginoon sa kabila ng mga sitwasyong mahirap na mabigat na sitwasyon dahil sa pagtutuwid ng Diyos sa atin. Let's worship God continually. Let's obey God continually. Tulad po nila Jonas, katulad po ni David, kapatid, na nakaranas sa matinding disiplina sa Panginoon. Pero still, kapatid, sila po ay at the end ng kanilang mga buhay. Amen? Lalo si David, kapatid, ay makita natin kung ano ang naging bunga nun, kapatid, sa buhay niya. Amen? Kaya, huwag sasama yung ating loob. Amen? Magkaroon tayo ng tamang response sa mga pagtutuwid na ginagawa ng Diyos sa atin, ng ating mga magulang. Kapatid, yan po'y makabubuti para sa atin. Ang pagtutuwid, ang disiplina ay kabutihan ang idinudulot niya at pagpapala sa buhay ng isang tao. Amen? Ito po yung ating pangatlo, kapatid. Dito po tayo magtatapos. Amen? Ito po yung pangatlong pag-aaralan natin. So makita po natin about God's chastening, kapatid. Malinaw sa ating ngayong umaga. Who God chasten? Sino bang itinutuwid ng Diyos, kapatid? Ang mga anak niya na minamahal. At bakit niya yan tinutuwid? Mga tunay na anak ng Diyos, tinutuwid niya. At why God chasten? Because mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. At ito po, ating pag-aaralan ngayon is about the result and reaction. Sabi diyan, result and reaction to God's chastening. Ano ba ang result? Ano ba ang reaction sa mga pagtutuwid ng Diyos? Amen? Sa disiplina ng Diyos. Amen? Sa pagkukorek ng Diyos. Ano ba ang result and reaction? But gusto ko pong unahin ito pong reaction. Amen? Amen? Makikita natin, somehow, it is true. Amen? Amen? Nung tayo po ba ay nagkamali at nagkasala, amen, sa ating Diyos bilang mga anak niya, amen, ano po ba ang naging resulta nito sa atin? Amen? Ano po ba ang naging reaction natin? Sa lahat ng mga kabataan ngayon na itinuwid ng mga magulang, dinisiplina ng mga magulang, amen, itinuwid, kinorek, ano ba ang naging reaction natin doon? Ano ba ang resulta? Amen? Amen? Sa mga anak. Amen? At ito po, based on the Word of God, dito po makikita natin, mapag-aralan natin ngayong umaga, unahin na natin yung words na reaction. Amen? God chastening is always for our good. Amen? Ito po, ano po ba yung reaction? Amen? Sa mga disiplina. Somehow, sabi diyan, we may not like it. Amen? Automatically, ito po talaga ang nagiging reaksyon. Hindi natin nagugustuhan. Amen? Walang may gusto ng disiplina. Correction, wala talagang may gusto. Amen? At hindi yan basta kinatutuwa. Hindi ko lang alam kung tayo po ba'y natutuwa kapag tayo tinutuwid. Amen? Amen? Minsan kapag tayo ay tinutuwid at tatawa-tawa tayo, parang, di ba? Hindi natin naiintindihan yung pagtutuwid. Amen? Nilalaro minsan, diba? O minsan naman, whatever, amen? Nagagalit, sumasama ang loob, nagtatampo, amen? Kapag itinutuwid. So, ito po, amen? Result and reaction to God's chastening, kapatid. Ano ba yung nagiging reaction? Ito po yung talagang mag-remind sa atin. And it is true. Hindi natin nagugustuhan. Mahirap kasi. Amen? Hindi madali kapag tayo po ay dinidisiplina, tinutuwid at kinukorek, kapatid. Amen? But ito po yung reaction. We may find it temporary painful. So tatandaan natin yan. Amen? Hindi natin siya nagugustuhan, but we may find it temporary painful. Amen? Kapag tayo po tinutuwid, dinidisiplina ng Diyos, ng ating mga magulang, yan po ay somehow we find it temporary. Amen? Panandali ang sakit.
panandaliang painful. Kumpara sa magandang ibubunga. Kumpara sa kabutihang idudulot ng pagtutuwid. Amen? Kaya po, yan po ang reaction about God's chastening. Somehow, we may not like it, we may find it temporary painful, and sabi dyan, we should remember chastening is for our good. Amen? So, wag nating kakalimutan, ito pong pagtutuwid, kapatid, ay para po sa ating ikabubuti. Kaya po, pag tayo tinutuwid, huwag tayo magagalit sa mga nagtutuwid sa atin. Amen? Huwag sasama ang loob. Amen? Minsan mahirap eh. Amen? But ito pong pagtutuwid na ito na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Talagang ang Diyos po ay nagtutuwid sa kanya mga tunay na anak at minamahal na anak. Sapagkat ito pong pagtutuwid ng Diyos ay para po sa ikabubuti. At ganun din po, matutunan natin ngayong umaga. Nawa lahat ng magulang, makarating ito sa lahat ng mga magulang at sa lahat ng mga kabataan na itinutuwid. Amen? Magkaroon tayo ng tamang pananaw patungkol sa pagtutuwid na ginagawa ng Diyos bilang anak niya at pagtutuwid ng ating mga magulang, disiplina ng ating mga magulang. Ano yung mga dapat maging response natin. Tama po yan. Sama, hindi natin nagugustuhan. Yan po ay painful, but tandaan natin, it is a temporary painful, kapatid, at ito po ay for our good. At ngayon po, result and reaction to God's chastening. Ano po ba ang result ng God's chastening, kapatid, ng disiplina, pagtutuwid ng Diyos? We become partaker of God's holiness. Amen? So, ito po isa sa mga resulta dinudulot kapag tayo po'y tinutuwid ng Diyos. And it is true. At ma-enjoy natin to, kapatid. Amen? Talagang we become partakers of God's holiness, kapatid. Amen? Tayo po ay nararanasan natin, no? Nalalasap natin, natatanggap natin ang kabanalan ng Diyos kapag siya po'y nagtuwid sa atin. And it is true. Amen? Amen? Kaya salamat po sa Panginoon na ito po ay maintindihan ng bawat isa sa atin. Bilang mananampalataya ni Kristo, tayo po'y anak ng Diyos at dumadaan po tayo sa disiplina, pagtutuwid, amen, pagkukorek ng Diyos, kapatid, at ito po ang nagiging resulta niyan. Amen? Amen? We become partakers of God's holiness. Tayo po ay binabanal ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kung unawain natin to, maintindihan natin ngayon, kung ikaw ngayon ay nasa pagtutuwid ng Diyos, mabigat yung sitwasyon mo, mahirap yung sitwasyon mo, but tandaan mo, ito ay, tandaan natin, ito po ay kabanalan ang magiging resulta niyan. Although na ito po ay hindi natin matanggap, at the same time, ito po ay painful, kapatid, but ito po ay ikabubuti natin sapagkat ito po ay magpapabanal sa bawat isa sa atin. We experience the peaceable fruit of righteousness. Ayan. Ito po ay nararanasan natin. Natitikman natin, kapatid, ang mapayapang bunga ng righteousness. Amen? Amen? So, ang bunga ng righteousness is kapayapaan. Amen? Amen? So, tayo po, kapag tayo tinutuwid ng Panginoon, amen, magdudulot yan sa atin ng kabanalan at magdudulot yan ng kapayapaan. Ang bunga ng righteousness, kapatid, is kapayapaan. Peace, kapatid. Yan pong ibinubunga niyan sa buhay ng bawat isa sa atin. Inaalis niya ang kaguluhan, kabigatan, amen, sa ating mga buhay. Amen. Kaya po mahirap ang chastening, mahirap po ang disiplina, mahirap po ang pagtutuwid na ginagawa ng Diyos ng mga magulang, pero yan po talaga ang nagiging bunga niyan, kapatid. Although it is painful, we never liked it, but it is for our good, kapatid. Amen. We will receive holiness from God. Amen. God will sanctify us, kapatid, and it will bring peace sa ating mga isip at puso at buhay. Kapayapaan po ang dulot ng mga pagtutuwid ng ginagawa ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga pong maintindihan natin ngayong umaga sa lahat po ng mga anak na dumadaan sa disiplina ng magulang, ng Diyos. Ayan. Ito po ay magpala po sa atin ngayong umaga. Amen.
Sabi diyan, these benefits come to those who learn from chastening. So kapag tayo po ay tinutuwid, amen, ano po bang resulta niyan? Of course, yan po'y pagpapala, kapatid. Blessing ang idinudulot niyan sa atin. Kanino? Sa lahat ng mga natuto. Amen? So, nawa dun sa mga pagtutuwid sa atin, kapatid, tayo po, amen, kapag na-encounter natin yung pagtutuwid ng Panginoon, kapatid, naranasan natin, kapatid, ang pagtutuwid, at makikita natin, mau-observe natin sa lahat ng itinuwid ng Panginoon. Personal, sa buhay natin, maging ang mga tinutuwid ng mga magulang na kanilang anak, kapatid, amen, yan po ay biyaya po ang dulot niyan sa buhay ng bawat isa sa atin, kapatid. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Amen. Huwag natin po kakalimutan. Amen. Ito pong the Lord train His children. Amen. Yan po ang ating tema. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po itinitrain ng Panginoon sa pamagitan ng mga disiplina. Amen. Sa pamagitan po ng mga pagkukorek ng Diyos, pagtutuwid ng Diyos, kapatid. At yan ay tunay, no? Na tayo po ay bilang tunay na anak ng Diyos, bilang minamahal na anak ng Diyos, bilang minamahal ng Diyos na mga anak niya, tayo po ay dadaan sa disiplina. And in this discipline, kapatid, is always for our good, kapatid. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamatan natin ngayong umaga bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya ni Kristo na anak ng Diyos, kapatid, na maunawaan natin yung mga disiplina ng ating pinagdaraanan, kapatid. Ito lahat ay para po sa ating ikabubuti at maglinaw sa atin sapagkat tayo mga tunay na anak at mga minamahal na anak at napakaganda ng resulta nito sa ating, kapatid. Tinitrain tayo ng Panginoon. Hinuhubog tayo ng Panginoon para po tayo ay magdulot ito ng pagpapala sa ating mga buhay. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon sa lahat, kapatid, ng kanyang ginagawa. Ang Diyos natin, He is a responsible Father, kapatid. Amen? Sabi ko nakaraan, kami ay lumaki na walang mga magulang. Pero dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, makikita natin, si Lord ay nandoon at nagagabay, naguhubog sa atin, kapatid. Amen? Kaya, amen, pag tingnan natin, napakahirap eh. Nakita ko maraming walang magulang. Talagang napakahirap, baluktot ang buhay. Amen? Napakahirap kasi walang nagtitrain. Pag walang nagdidisiplina. Amen? Kaya, salamat po tayo sa ating Diyos, dahil sa ating pananampalataya. Amen? At sa mga walang magulang dyan, na mga naglilingkod sa Panginoon, na somehow, tayo po ang mga magulang natin, ating mga leaders ay nagsisilbing magulang na nagtutuwid sa atin, nagre-rebuke sa atin, nagdidisiplina sa atin. Amen? Huwag sasama ang ating loob. Nawa, makita natin, maklear sa atin yan, na ang disiplina, ang pagtutuwid, ay bunga ng pagmamahal. Hindi po madali ang magtuwid, pero yan po ay bunga ng pagmamahal. Amen? At salamat dito sa Panginoon sa kanyang mga salita, kapatid. Amen? Para po sa ating pagtatapos, kapatid. Amen? Once again, have you ever experienced God's chastening? Amen? Bilang mananampalataya ni Kristo, anak ng Diyos, kapatid, ikaw ba ay nakakaranas ng chastening? Ikaw ba ay nakakaranas ng disiplina, kapatid? Ng pagtutuwid o pagkukorek ng Diyos? Amen? Sa iyong buhay? Amen? Amen? Ito po yung mga tanong, kapatid. I really believe all children of God, mga tunay na anak ng Diyos at minamahal na anak ng Diyos, ay dumadaan sa chastening. Amen? Kaya ang tanong, naranasan mo na ba? May nakaranas sa ba tayo? Amen? Lahat tayo ay dadanas yan because sabi ko nga, we are not perfect. Magkakamali, magkakasala tayo. Amen? Madadapa tayo, makakagawa tayo ng mga bagay na ito po ay magdudulot ng chastening, disiplina sa atin, kapatid. Amen? Have you ever experienced God's chastening? Amen? Did you learn from it? Very important po ito. Ngayong umaga sa lahat po. Amen? Tayo po ba'y natuto, kapatid? Tayo po ba ay naunawaan natin? Amen? Amen? Tayo po ba ay natuto po? Nawa, matuto tayo. Amen? Ngayong umaga, yan po ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos na minsan hindi natin alam kung anong gagawin sa mga ganitong sitwasyon. Tayo po'y nagkamalit, nagkasalat, napakahirap po niyan. Amen? Kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos, it will cause something
that will destroy us. I mean, it will cause something that talagang magdudulot sa atin ng kapahamakan o lalong gugulo ang ating buhay kapag hindi tayo natuto. Kaya po napakahalaga, kapatid. Once again, have you ever experienced God chastening? Did you learn from it? Ano ba yung mga itinuturo, natutunan ng bawat isa sa atin? And sabi diyan, mahalaga pa yung natuto kasi pag hindi tayo natuto, uulit. Pero pag natuto tayo, yan, hindi na yan uulit. Kaya salamat po sa Panginoon. And it is true, amen? Sa lahat ng mga nakaranas ng pagtutubid sa Panginoon. Amen? So bilang mga mananampalataya, all of us, the leader, the workers, even the pastor, lahat po ng mga kapastoran, lahat po ng mga mananampalataya ay dumadaan dyan. Nakita natin, napakahalaga ng mga yung pong pagtutubid na ginagawa ng Diyos ay meron tayong natututunan. At yan po ay patuloy na magpapala sa atin. And sabi dyan, have you profited from it? Yan ba ay naging benefit sa atin, kapatid? Yes, it is true. Ang mga pagtutuwid ng Diyos ay malaking tulong. It's a big help, kapatid. It is a blessing. Amen? Ito po ay beneficial sa bawat isa sa atin. Kaya sa lahat ng mga anak, lahat ng mga magulang, huwag tayo manghinawa na ituwid ang ating mga. At sa lahat ng mga anak na kinutuwid, amen? So tayo po ay matuto tayo doon. At yan po'y kapakinabangan sa bawat isa sa atin. And ito yung siguro, somehow, isang bagay na hindi nagagawa, napakahirap gawin. But nawa, may apply natin itong susunod na word na, have you ever experienced God's chastening? Pag tayo po'y dumadaan at nakakaranas ng disiplina, pagtutuwid ng Diyos, ito po'y nagagawa natin. Can you thank God for it? Ayan. Napapasalamatan ba natin ang Diyos kapag tayo dinidisiplina? O kapag mayroong pag tayo po'y tinutuwid ng ating mga magulang, amen? So practically speaking, parang napakahirap nun, amen? Na pinagalitan ka, tinuwid ka, at magpapasalamat ka. Napakahalaga po ito. Hindi po ito madali, pero pwede po nating exercise sa lahat ng mga naitutuwid. Amen. Salamat po sa pagtutuwid mo. Salamat po. Pasalamatan natin ang ating magulang na nagtutuwid sa atin, ang mga ate at kuya, mga leaders natin na nagtutuwid sa atin, kapatid. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga nagtutuwid sa atin at lahat ng mga nag-rebuke sa atin, ang lahat ng mga nag-chasten sa atin, nagdisiplina, nagtutuwid sa atin. Pasalamatan po natin yan, kapatid. Medyo mahirap yan, pero let's, if we learn the truth of it, talagang let's exercise to give thanks to God sa lahat ng disiplina at sa lahat po ng mga taong nakapaligid sa atin. Salamat po sa inyong pagtutubid. Amen. Are you now being chastened? Yun. Tayo po ba ngayon ay, ano ba bang kumusta? Ano po bang sitwasyon natin ngayon, kapatid? Tayo po ba ay nasa pag-disiplina ngayon? Amen. Tayo po ba ay dinidisiplina sa mga oras na ito? Tayo po ba itinutuwid ng Diyos sa mga oras na ito? Tayo po ba itinutuwid ng ating mga magulang, ng ating mga leaders, ng ating mga ate at kuya sa mga oras na ito? Amen? Tayo po ba nas under ng pagtutuwid sa mga oras na ito, kapatid? So, lalong-lalo na sa lahat ng mga mananampalataya, na mga anak ng Diyos, kapatid, na mga tunay at minamahal. Amen? Marahil ikaw ngayon ay nasa pagtutuwid ng Diyos, nasa pagtutuwid ng iyong mga magulang. Kapatid, somehow, baka mayroong nanonood ngayon na ikaw ay under ng chastening o pagtutuwid, disiplina ng magulang. Kung magawa mong pasalamatan mo iyan. Sapagkat yan po ay makabubuti sa atin. Lalong-lalo na sa lahat ng mga mananampalataya at anak ng Diyos na tunay at minamahal ng Diyos, na dinidisiplina ng Diyos ngayon. Nakakaranas ka ng napakahirap na sitwasyon bilang pagdisiplina sa atin. Amen? Still, give thanks to God. And once again, are you now being chastened, kapatid? Amen? So, ito po ang mga paalala. Don't let your chastening be in vain. Amen? So, ang hirap ng dumaan sa disiplina, pagtutuwid, amen? Ng pagkukorek. Napakahirap nun. Minsan, ang dating natin, parang binaba tayo, parang, amen? Parang minaliit tayo, parang, yun.
Pero kapatid, ang pagtutuwid ng Diyos at pagtutuwid ng mga magulang sa kanilang mga anak na tunay at minamahal, kapatid, amen? Pasalamatan natin yan. At sabi dyan, don't let your chastening, huwag nating sayangin. Napakahirap ang maituwid. Napakahirap ang disiplinahin. Pero kapatid, don't let your chastening be in vain. Huwag nating hayaan, masayang yan. So ano po ang gagawin natin, kapatid? Amen? Ano pong gagawin natin? Alam niyo po, maraming mga mananampalataya, habang minemeditate ko ito, maraming mga mananampalataya na nagkamali at nagkasala. Amen? Kahit sila ay malalim na sa Panginoon, matagal na sa Panginoon, matibay na sa Panginoon, somehow, yung iba ay naging pastor na, amen? Na nagkasala at nagkamali sa Diyos, kapatid. Amen? But makikita natin, dumadaan sa pagtutuwid. Pero itong words na ito ay napakahalaga. Don't let your chastening be in vain. Amen? Sa lahat po ng mga nanampalataya na sa Panginoong Yesus, sa mga anak ng Diyos, anuman ang naging resulta sa iyong buhay sa mga pagtutuwid ng Diyos, it is because of our sin, sa lahat ng mga pagkakamali natin. Marami po ang mga nawala na sa presensya ng Panginoon. Marami po ang nawala na sa paglilingkod sa Panginoon. Marami po ang mga hanggang ngayon, mahabang panahon na mga anak ng Diyos, mananampalataya na itunuwid ng Diyos na ang buhay ay magulo pa rin. Amen? Kaya po, napakahalaga, let's value God's chastening, especially as the children of God. Don't let your chastening be in vain. Kaya po, ano po bang gagawin natin sa lahat ng mga dumaan, itinutuwid ng Diyos, itinutuwid ng mga magulang, lalong-lalo ang mga mananampalataya na anak ng Diyos, ay ano po bang ginagawa natin dapat gawin sa mga pagtutuwid? Huwag natin sayangin, but sa halip, ito po ang words of God, kapatid. Get back. Sa lahat po ng mga anak ng Diyos, especially po sa lahat ng anak ng Diyos, na malinawan natin na kahit gaano tayo kalalim, katibay, katagal na sa Panginoon, pwede tayong magkamalit, magkasala. Amen? But like Jonas, anong ginawa ni Jonas, kapatid? Inutusan siya para mangaral doon. Lumihis siya. Pero nakita po natin yung trouble. Hindi humihinto ang trouble. Hanggat hindi siya bumabalik. Nung si Jonah po yung nagpakumbaba, nasa mapanganib na po ang kanyang buhay. Talagang 50-50 na ang kanyang buhay. Amen? Itinapo na siya sa dagat, kapatid. At talagang kamatayan na ang kasunod noon. Pero si Lord, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, siya po ay iniligtas pa rin ng Panginoon. At siya po ay patuloy na ginamit ng Diyos at still, yun po yung masarap sa Panginoon eh. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob at galit. Kahit tayo po ay nagkamalit, nagkasala sa Kanya. Amen. Ganun po ang ating Diyos at maging ganun po tayong mga magulang sa ating mga anak. Na still, tinanggap ng Diyos ang pagpapakumbaba, pagsisisi, panalangin ni Jonah at siya po'y ginamit. Hindi siya pinalitan doon sa kanyang ministeryo. Siya pa rin ang pinadala ng Diyos. At ang isang bagay na napakamangha doon, na si Lord ang suporta ng Panginoon sa kanya, still, he become more effective doon sa kanyang ministeryo na ang buong nasyon na yon, na kanyang pinuntahan sa Ninive, ay nangaligtas sila. Amen? Kaya ganun kabuti si Lord, na kahit tayo nagkamalit, nagkasala, kapatid, tayo po ay itinutuwid ng Panginoon, but huwag natin sayangin yung mga pagtutuwid ng Diyos. Kung dumaan man tayo sa suffering, dumaan man tayo sa matinding pinagdaanan natin, get back, kapatid. Parang nalalayo tayo sa Panginoon. Get back, bumalik tayo sa Panginoon. Bumalik tayo, get back. Ito po ang gagawin natin. Don't let your chastening be in vain. Get back. Ayan. Get back to. Ayan. Saan ba tayo babalik, kapatid? Amen? Bilang mga anak ng Diyos, mananampalataya ni Kristo, kapatid, tayo po ay, ito po ang ating babalikan. Amen? Kapag tayo po ay dumanas ng pagtutuwid at nalayo tayo, matindi yung ating pinagdaanan, bumalik tayo saan? Serving God again. Amen? Yan tayo. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay naglilingkod sa Diyos. At somehow tayo nagkakamalit, nagkakasala. Ano ba bang ginagawa natin? Lumalayo tayo sa Diyos. Amen? Lumalayo tayo at nalalayo tayo sa Diyos. Amen? Somehow, hindi natin na-appreciate, sumama ang ating loob, but ito po, kapatid. Amen? Doon sa mga disiplina na nangyari sa buhay natin, why God allow things, kapatid, not to destroy us. Amen? But yan po yung makabubuti sa atin. Napakahalaga ng benefits ng mga
chastening, kapatid. Because we become partakers of God's holiness. Amen. We experience the peaceful, peaceable fruit of righteousness. Amen. We will experience the blessings if we learn, kapatid. Pagpapala ang kasunod niyan, ang matatamo natin kapag tayo natuto, kapatid. Kaya, sinong natuto? Yung patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Huwag kang lalayo, huwag tayong hihinto. Amen. Get back to serving God again, kapatid. Amen. Yan po yung sinasabi ng verse 13. Keep walking on straight path so that the lame foot may not be disabled, but instead be healed. Ulitin ko po yung verse 13 ng Hebrews chapter 12, verse 13. Pinabasa ko po siya sa NLT. Keep walking on straight path. Amen. Yun po ibig sabihin. Kapag tayo po'y tinutuwid, nawawala tayo minsan sa landas, bumalik tayo doon. Amen? Doon sa tamang landas, kapatid. Ano ba yung tamang landas? Yung paglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon, yan po ang tamang landas. Kapag tayo umalis sa paglilingkod sa Panginoon, nawala tayo doon sa tamang landas, kapatid. Kaya yan po tinuturo sa atin ng Hebrews chapter 5, kapatid. Hebrews chapter 12, verse 13, kapatid. Keep walking on straight path so that the lame foot, yung lumpong paa, may not be disabled. Hindi siya madi-disable, but instead be healed. Ayun. So yun po yung ating nararanasan kapag tayo pinagkakamit, nagkakasala, para tayo nalumpo, napilayan, kapatid. Amen? So, yan po'y maitutuwid ng Diyos, maitatama, maayos ng Diyos yung pagkakalumpo natin. Amen? Kasi ganun tayo, pag nagkakamali, nagkakasala, para tayo nalumpo. Pero pag bumalik tayo dun sa patuloy sa paglilingkod sa Panginoon, tayo po'y pinagagaling ng Panginoon, na itutuwid, na tayo po ay naitatama yung ating lakad at pamumuhay sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pagtutuwid ng Diyos. Amen? So once again, kapatid, chastening, result, victory. Kaya mahalaga po yung pagtutuwid ng Diyos. Pagtutuwid ng mga magulang sa mga anak na minamahal, mga tunay na anak at minamahal na anak, yan po ay tinutuwid ng Diyos at dapat ituwid ng mga magulang ang mga tunay at minamahal na anak at sapagkat yan po ay magre-resulta ng kabutihan. Amen? Yan po ay magbibigay ng katagumpayan at pagpapala sa ating mga anak. Ang disiplina, kapatid, ang pagtutuwid ng Diyos sa ating kapatid is evidence. Yan po ebidensya. Yan po ay proof ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nawa, ma-appreciate natin yung pagmamahal ng Diyos. Ngayong umaga, kung tayo may nasa pagtutuwid, nasa mahirap na sitwasyon, but huwag natin kalimutan, yan po ay bunga ng ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ikaw ay minamahal na anak ng Diyos. Sa lahat ng mga kabataan na itinuwid ng mga magulang, kayo'y mahal ng Diyos, kayo'y tunay na mga anak. At yan ay yung pagtutuwid ng mga magulang, yan po'y ebidensya ng tunay na pagmamahal. At yan ay magdudulot ng pagpapala at katagumpayan sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. To God be all the glory sa Kanya pong mga salitang ibinigay sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. We give you praise, O God. We give you glory. Salamat po, Panginoon. Amen? Hindi po biro ang mga anak ay kapag ikaw ay anak at tinutuwid, Panginoon. Hindi po madali ang sitwasyon. Somehow, very painful. It will cause sufferings, hard situation, difficult situation. Yan po ang kondisyon ng mga dumadaan sa disiplina, sa pagtutuwid mo na ginagawa, Panginoon. Sa lahat ng kasalanan at kasamaan, sa lahat ng mga nagawa naming baluktot at hindi tama, Panginoon, bilang mga anak mo, O Diyos, bilang mananampalataya ni Kristo, tunay mong anak, O Diyos, minamahal mong anak, kami po ay dumadaan sa mga disiplina at very painful. It's so hard situation, O God, difficult situation. But thank you for your words once again, Lord. Ano ba yung somehow, yun yung aming nagiging reaction. Hindi siya katanggap-tanggap, Panginoon, very painful. But Lord, once again, remind all of us, dalangin ko po ang patuloy na paalala mo sa iyong mga anak, Panginoon. Sa lahat ng mga palataya ni Kristo, sa lahat ng anak ng Diyos, Lord, sa iyong mga pagtutuwid, ito po lahat ay makabubuti sa amin.
Ang iyong pong pagtutuwid, disiplina sa amin ay tanda ng pagmamahal mo sa amin at magdudulot ng katagumpayan, Panginoon. At ang aming response dito, Panginoon, ay patuloy na pasalamatan pa rin namin. Huwag kaming hihinto sa paglilingkod sa iyo. Sino man, Panginoon, ang mga naituwid mo na nalayo sa iyo, Panginoon, dumaan sa pagtutuwid, disiplina na nalayo sa iyo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, marinig niya mga mensaheng ito, Panginoon, na ang dapat na maging response namin, Panginoon, ay kami po ay we will get back, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, O Diyos, upang maitama, maituwid, mapagaling lahat ng mga nasira sa amin, ma-restore, Panginoon, yung mga nawasak sa amin, Panginoon. Kapag kami ay nanumbalik sa iyo, nanumbalik sa paglilingkod sa iyo. Kaya kung meron mang mga anak mo, O Diyos, na nalayo sa iyo, na nawala sa paglilingkod hanggang ngayon, Panginoon, personally, marami akong nakita na nalayo sa iyo, Panginoon, na mga mananampalataya, somehow, iba ay mga pastor na, leader, Panginoon, na nalayo sa iyo. Isinasama ko po sila sa aking dalangin ngayong oras na ito. Panginoon, allow them, Lord, nawa makarating ang mga mensaheng ito, Panginoon, sa lahat ng mga anak mong tunay na minahal mo, na dumaan, O Diyos, sa chastening, sa pagdisiplina, sa pagtutuwid mo, ba't nalayo sa iyo, Panginoon, nagtampo sa iyo, Panginoon, naranasan ng matinding hirap. But Lord, ito po ang magandang response. Kami po ay manumbalik sa paglilingkod sa iyo, sa pagtitiwala sa iyo, at pasalamatan ng lahat ng mga pagtutuwid na ginawa mo. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga salita at maranasan namin patuloy ang biyaya. Salamat po, Panginoon, kung sa lahat ng kabutihan mo, kung naging mali man ang aming pagtugon at respond sa mga pagtutuwid mo sa amin, humingi po kami ng kapatawaran, habag at grasya mo. Tulungan niyo po kami patuloy na makabangon. Lord, restore your people, O God, Lord, heal your people, continue to touch, convict your people, to humble themselves, O God, Lord, to pray, to cry out to you, and decide to turn away from their wicked ways. And hear them, Lord. Hear our prayer continually ngayong umaga na ito. And Lord, heal your people, O God, Lord. Heal us, O God. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong mga salita. Itimo mo po ito sa aming mga puso. Allow, Lord, help us to keep your message into our hearts, Lord. At patuloy po ito magsilbing gabay at patnubay sa amin. Purihin ka aming Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, tanggapin niyo pong biyaya ng salita ng Panginoon once again. May the Lord Jesus Christ, the love of Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you. God bless you.